Sa isang liblib na baryo, sa gilid ng ilog, nakatira si Aling Rosa, isang byuda na may anak na si Lito. 8 taong gulang, payat at mapangiti kahit gutom. Araw-araw, nagigising si Aling Rosa bago pa sumikat ang araw. Nagsisiga ng kahoy, nagluluto ng lugaw na halos tubig na lang ang laman. Sa tabi ng kalan, nakaupo si Lito. Tahimik, hawak ang lumang laruan na gawa sa kahoy. Lito, anak, pasensya ka na ha. Ito lang munang almusal natin. Okay lang po, Inay. Basta kasama ko kayo. At sa mga salitang iyon, tila napawi ang bigat ng kanyang sikmura. Ngunit sa puso ni Aling Rosa, nagsimulang mamugad ang tanong. Hanggang kailan kaya naming kakayanin ito? Tahimik ang gabi sa baryo. Tanging huni ng kuliglig at kaluskus ng hangin sa pawid ang maririnig. Sa loob ng maliit na bahay na yari sa kawayan, nakaupo si Aling Rosa sa tabi ng lamparang mahina ang ilaw. Hawak niya ang lumang lata ng bigas. Kalawangin na sa gilid, may butas pa sa ilalim. 1, 2, 3, 4. Dahan-dahan niyang ibinubuhos ang laman nito sa palanggana. Hanggang sa mapagtanto niyang isang takal na lang ang natira. Napahinto siya. Tumigil ang kanyang paghinga sa saglit na katahimikan. Tila bawat lagas ng butil ng bigas ay tunog ng pangamba, ng tanong, ng kawalan. Isang takal na lang. 3 araw pa bago ang sweldo ni Lando sa bukid. Paano kaya natin ito paghahatian dito? Walang tugon. Tulog na ang kanyang anak sa banig. Yakap ang lumang laruan na kahoy. Lumapit siya rito, marahang hinaplos ang buhok ng bata. Gumiti si Lito kahit mahimbing. Parang walang gutom. Parang may panaginip ng busog na tiyan. Sana anak, ang panaginip mo ay mas maganda kaysa sa hapunan natin. Maya-maya, tumayo siya at nagpunta sa kalan. Kumuha ng ilang pirasong kahoy, sinindihan. Ibinuhos ang kaunting tubig sa kaldero. Hinaluan ng ilang butil ng bigas. Habang kumukulo, sumisingaw ang amoy ng lugaw. Manipis, halos tubig na lang. Ngunit sa bawat halo ng sandok, pinipilit niyang ngumiti. Sa baryong iyon, sanay na si Aling Rosa sa gutom. Sanay siyang gumawa ng milagro sa kaunting meron at gawing pag-asa ang bawat lagas ng bigas. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagbihis siya ng lumang saya. Dala ang basket na may kaunting kamote. Iyon lang ang kaya niyang ibenta. Naglakad siya papuntang palengke. Suot ang pagod at pag-asa. Mainit na ang araw nang makarating sa roon. Ang mga tindera sa paligid ay abala. Sigawan, tawanan, kalansing ng mga barya. Ngunit si Aling Rosa, tahimik lang sa isang tabi. 3 oras, 4, 5, walang bumili, walang lumapit. Hanggang sa lumalim ang hapon, unti-unting nagbago ang kulay ng langit. Ang dating asul, ngayon naging kulay abo. Binuhat ni Aling Rosa ang basket at naglakad pa uwi, dala pa rin ang kamote,
at ang parehong bigat ng dibdib. Sa daan pa uwi, dumaan siya sa gilid ng ilog. Doon siya sandaling huminto. Kinuha ang lumang panyo, pinunasan ng pawis, at tinitigan ng papalubog na araw. Panginoon, kung ito na lang ang natira, sana isapat na ito hanggang bukas. Hindi ko po hinihinging guminhawa. Gusto ko lang mabuhay ng may dangal. At doon, kahit gutom, kahit pagod, kahit luhaan, ngumiti si Aling Rosa. Dahil alam niyang bukas, kahit walang laman ng lata, may laman pa rin ang puso. Madaling araw. Tahimik ang paligid. Taning hampas ng hangin sa pawid at tilaok ng manok ang maririnig. Sa mesa, nakapatong pa rin ang lata ng bigas. Halos wala ng laman. Isang takal. Iyon na lang ang natitira. Marahang lumuhod si Aling Rosa sa harap ng maliit na krus sa dingding. Pinikit ang mga mata, huminga ng malalim. Panginoon, kung ito na lang po ang natitira, gawain ninyo pong sapat at bigyan ninyo po ako ng tapang na magtiwala pa rin. Habang nagdarasal siya, biglang may mahinang katok sa pinto. Tok, tok, tok. Dahan-dahan niyang binuksan yun. Sa labas, nakatayo ang isang matandang lalaki. Maputla, naminginig at may hawak na tungkod. Basang-basa ang kanyang damit, tila galing pa sa malayong lakad. Iha, baka may sasaing ka riyan, kahit konti lang. 3 araw na akong hindi nakakain. Napatingin si Aling Rosa sa lata ng bigas. Isang takal lang talaga ang laman. Yun na lang sana ang almusal nilang mag-ina. Tahimik siyang napalunok. Sabay tingin sa lumang larawan ng kanyang yumaong asawa sa dingding. Parang narinig pa niya ang tinig nito sa alaala. Rosa, kung may kumakatok na nangangailangan, buksan mo. Baka ang Diyos na mismo ang dumating sa pinto mo. Napangiti siya ng may luha sa mata. Binuksan niya ng tuluyan ang lata at ibinuhos lahat ng natitirang bigas sa lumang mangkok. Amang, wala na po akong iba kundi ito. Pero mas kailangan ninyo ito kaysa sa amin. Pagkaalis ng matanda, tahimik si Aling Rosa. Tumingin siya sa kawali. Tubig lang ang kumukulo roon. Ngunit sa kabila ng gutom, may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang oras, muling may kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Pagbukas niya, nandoon si Mang Pido, kapitbahay na magsasaka. May dala itong isang sako ng bigas at ilang gulay. Aling Rosa, nag-ani kami kanina. Naalala ko kayo. Kaya heto, may konting sobra. Halos di makapaniwala si Aling Rosa. Tumingala siya sa langit, napangiti habang tumutulo ang luha. Panginoon, isang takal lang po ang ibinigay ko, pero isang sako ang ibinalik ninyo. Minsan, kapag handa kang magbahagi ng huling meron ka, doon mo makikita ang tunay na himala. Ang isang takal na bigas, naging daan ng pananampalataya at kabutihan.
Kinagabihan, kumain sila ni Lito ng busog. Hindi lang ang tiyan, kundi pati ang puso. Sa tabi ng lampara, magkasamang nagdasal ang mag-ina. Inay, siguro po galing sa langit ang bigas natin. Oo anak, galing sa langit. Dumaan lang sa kamay ng matandang kumatok. Ang biyaya ay laging bumabalik sa pusong marunong magbigay, kahit sa panahong wala nang dapat ibigay.